Magluto naman tayo ng isang masarap na pulutan na panalong-panalo rin na pang-ulam. Sa itsura pa lang, mahuhulaan nyo na kagad kung ano to. Pero saglit lang. Hindi to basta-basta dahil mas pinasarap natin itong ating adobong isaw. Kung ready na kayo, tara, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko to ginawa. Hinugasan ko lang mabuti itong isaw mga 3 beses. At pagkatapos nga, naglagay ako dito ng maraming asin, pati na rin ng maraming luya. At naglagay din ako ng tubig dahil papakuluan pa natin ito hanggang sa lumabot ng tuluyan. Inabot ako dito ng mga 90 minutes hanggang sa mapalambot ito. At nung malambot na nga, naglagay pa ako dito ng suka. So regular lang yan ng white vinegar at itinuloy ko lang yung pagluto dito ng another 15 minutes. Pagkatapos, tinabi ko muna yan para mag-cool down at hiniwa ko na nga dito yung sili dahil spicy version ito. At ito na yung ating isaw na na-cool down na. Hiwain nyo lang yung 2 serving pieces. At this point, ready na to, no? Pero para makasigurado, binanlawan ko pa ng mainit na tubig yan. Pagkalagay ng mainit na tubig, sinigurado ko na nalinis mabuti itong isaw at drainin ko na yung tubig. Sinet aside ko muna itong isaw. At krenak ko na nga itong buong paminta. Mas gusto ko kasi dito yung crack na peppercorn. Pagdating naman dito sa ating adobo version, pinakamasarap pa rin ng maraming bawang. At mas maganda kapag nadikdik natin itong mabuti. Kaya nga gumamit ako ng almirez para talagang sigurado. Once na okay na yung bawang, pinaghalo ko na yung bawang at yung mantika. Wala pang apoy yan At yun nga, turn on ko na yung heat to the lowest setting at dahan-dahan ko nang niluto itong bawang hanggang sumatosta to. Kapag nagluluto ko ng tostadong bawang, hindi naman natin kailangan ng masyadong maraming mantika. Ang ginagawa ko dyan ay tinitilt ko lang sa gilid itong pan. At doon ko nga niluluto yung bawang, parang deep fry yung effect niyan. Tinanggal ko na yung karamihan ng bawang, tinabi ko muna. Nag-iwan ako ng konti dito sa pan at nilagay ko na nga dito yung ating isaw na nahiwa na. At itinuloy ko na yung pag-isa hanggang sa mag-brown na yung outer part. Magbibigay kasi ng magandang texture yan. Sabay lagay na nga dito ng toyo. Pagkalagay ng toyo, niluto ko lang ng mga 30 seconds yan at nilagay ko na yung pinutuyong dahon ng laurel, pati na rin yung paminta natin. At naglagay din tayo dito syempre ng suka dahil aadobohin na natin ito. So, white vinegar pa rin yan. Ito yung similar dun sa white vinegar na ginamit natin kanina sa pagpapakulo. Pagkalagay ng suka, pabayaan nyo muna na kumulo yung mixture bago ninyo haluin. At meron akong optional ingredient na nilalagay pa dito na magpapalasa. May beef broth pa yan. Pinapakuluan ko lang muna ito at itinutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa mag-reduce na yung ating liquid ng more than half. Sabay lagay na nga dito ng brown sugar. Itong asukal makakatulong para magbalanse ng flavor at nilagay ko na nga dito yung mga sili. Kung hindi kayo milig sa maanghang, kahit hindi na kayo maglagay ng sili or kung mahina yung heat tolerance ninyo, kahit konti lang. Ituloy nyo lang yung pagluto dito hanggang sa mag-evaporate na yung liquid ng tuluyan. At ilagay na natin yung oyster sauce. Kunin na rin natin yung ating toasted garlic na naluto kanina at ilagay na natin lahat dito. Mas masarap kasi talaga ang adobo sa akin kapag maraming bawang at meron pa ako ditong dahon ng sibuyas pero optional lang yan Haluin lang natin at lutuin lang natin for another 30 seconds. At ready na to. Meron na tayong adobong isaw na para sa akin nakakasigurado ako na malinis. Pero syempre depende pa rin sa inyo yan kung kumakain kayo ng isaw. Para sa akin, perfect na pampulutan yan at pwede rin iulam kung gusto ninyo. Guys, panalo-panalo talaga. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe tapos ito yung iserve ninyo para mag-enjoy naman tayong lahat. Maraming salamat sa pagnood ng ating mga videos at guys, magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Tara, kain tayo. ₱100 na masarap na kalderetang pork ribs na cheesy at talaga namang anghang sarap. Yung spicy mo ang anghang. Ay, hello ate. Magandang hapon. Ano pong tinitinda nyo? Hi, Kuya Eric! Spicy pork ribs, Spicy caldereta. pork. Ikaw ba si Angel? Hindi. Ano lang? Doon sa may karyedo? Hindi. Demon, charis. So, ano tinitinda mo? Spicy pork ribs, caldereta. Magkano yung ganyan? 100 po with rice na po. Okay. Anong parte ng ng baka? Baboy! Ay, baboy ba? Pork nga pala. Ribs siya, ribs. Okay. Mabuto-buto. Wait lang, vlogger ka ba? Yes, vlog. Wait lang, ilalabas ko lang yung lip tint kong tag 20. 20 pesos, pati nga. Huwag na, dirty na. Sige. Magbibigay ito ha.
Ayan, cute Okay na yun. Pantayin mo. Wait lang. Baka sabihin nila Oo nga, tingnan mo, nasa kaliwa lang yung ano. Yan, Okay na yan. okay na yan, okay na. O, Nasa sige. ipin naman siya. Sige, yan. Sige, order na nga ako. Sige po. Ayan. Sige, order na. 99 pesos, no? 100. Ay, 100. Oo, piso na lang. Sige, may kanin nga yan, no? Ano may kanin mo? Ano lang, plain. Unlimited yan, hindi. Hindi. Ano Hindi yan? natin Ilang kilo ba titirin. yan? Isang taka lang? 10 kilo to. 10 kilo. Pili mo yung pang ano, ha? From vlogger. Ay, hindi. Yung pang tao, ano lang. Yung, eto na naman ako. Yung sakto lang. Yung pang... Siyempre, sakto lang yan. Yan. Patingin nga ako. 100 pesos. Yes, solid na yan. Wait lang, nawala na yung mga patatas. Sige, padagdag ako konting ano lang po. Sabaw. Tawag dyan? Sarsa. Carrot. Huling tanong, bakit kaldereta tapos meron kang star sa mata? Ay, sa mukha? Kasi, pampasarap din yan kapag pampasarap nalagay din yan. dyan. Charot. Yeah, so, ano exact location mo po? Ano po, Green Gate Homes, Phase 3. Mhm. Gilid po ni Save More Espasyo po. And Mr. Chiki po. Anong oras nagsasara? 9 p.m. po. 9 p.m. Hindi, yung bukas na lang muna. 3:30, pero late na po yung 4:30 p.m. po. Okay, sige. Tignan na natin ito. Mukhang masarap. Yummy, solid yan. So yan, matitikman na natin yung kaldereta ng Baga Moto dito sa may Green Gate subdivision. Dito yan sa may Espasyo Creative Park. Ayan, no? For only 100 pesos, hindi unlimited rice, hindi unlimited kaldereta, pero unlimited sa sarap. Ayan. So bago natin to tikman, Wait lang, kuya. Ay. Green Smart mo. oo nga pala. Bago natin tikman nito, syempre, mag-Grain Smart Rice Coffee tayo. Ito yung kapeng hindi ka maa-acid. Kasi gawa siya sa brown rice. Tapos kahit kape mo siya sa gabi, decaffeinated siya. At mababa lang ang low calorie nito. 52 per sachet ang calorie niya. Ayan. So marami rin itong mga sangkap. May moringa, ocralin, mangosteen, grapeseed extract, marine collagen, Garcinia cambogia, may barley, L-glutathione at ang papatamis niya is stevia. Ayan. Gusto niyo matikman ito? Message kayo sa page ng Grain Smart. Mag-message kayo sa page ko, nandun yung link at sa lahat ng online selling apps, available siya. So yan, una nating first natikman yung sarsa tapos kanin pa lang. Ay, ang sarap! Parang maraming cheese to tapos yung spicy niya, maanghang. Tama ba? Yung spicy mo, ang anghang. Harap, ha? Ayan. Ayan. Ang lambot. Ang sarap ng kaldereta. Pinakamasarap dito sa Green Gate. Solid to. Dami. Sarap dito. Susunod ang ibenta mo is boneless caldereta. Yan, no? Sarap. Kasi masarap ng yung kutkutin sa buto. Sarap. So, meron pala itong branch. Pagbukas pa lang nito, na agad may ibang branch na. Saan sa Dasma, no? Sa Area G po. Area G, Dasma. So, meron na tong aldereta ni Baga mo to. Meron din po dito sa Area Baga po. Dasma. Dalawa na branch ni ate. Nakapag-branch out na pala si Baga mo to. Galing. Sarap. Ate, 100 pesos. Maganda nito, may ano pa siya, may mga gulay, patatas. Yan, huling last bite. Huling last bite na talaga to. Maalam.